Nagpatuloy sa pag-atake ang 10 battleship patungo sa isla, kaya tumatakbo ang mga marine sa itaas ng tulay para tumakas at pinipigilan sila ni Spandam dahil hindi naman sila inaatake ng mga battleship dahil nandoon daw siya na isang chief ng CP9. Nabahala sila Frankie sa nasasaksihan. Samantala si Robin ay nanginginig dahil naaalala ang past trauma. Sila Zoro at Sanji ay dala si Usopp na tumatakbo sa lihim na lagusan upang magtungo kina Robin at Frankie. Sila Nami naman ay nasa unahan ng secret passage, ngunit dahil sa ginawa ni Lucci ay pinasok ng tubig ang lagusan kaya tumakbo sila pabalik. Umakyat si Lucci dahil malulubog na daw sa tubig ang kinaroroonan nila, at sumunod naman ang bida sa kanya, kaya sinabi ng agent na siguradong lunod ang mga kaibigan niya na dumaan sa tunnel. Giit ng bida na alam niyang makakasurvive ang mga kaibigan. Nagsuntukan ng napakabilis sila Lucci at Luffy. Nagawa ni Lucci na mapatalsik ang bida sa ere, tapos nag-teleport at inatake niya patungo sa sahig, saka gumamit ng finger pistol, at umatake ng Tempest Kick na siyang tumama sa katawan ni Luffy. Pagkatapos ay kinapitan ng bida si Lucci sa kanyang paa, saka pinaikot ang kamay para makagamit ng napakalakas na rifle attack. Ngunit sinalo lang ito ni Lucci gamit ang Iron Body kaya napatalsik ang bida. Lumapit si Lucci at sinakal siya gamit ang buntot kaya pinaikot ni Luffy ang katawan at nagawang paikutin ng leopard ng napakabilis sa kainihagis. Tapos gumamit siya ng Gomu-Gomu no pistol ngunit nakatakas si Lucci. Nainis ang leopard kaya gumamit siya ng napakaraming flying finger pistol patungo sa bida habang nagte-teleport. Dahilan para mapaluhod ang bida sa pinsala nito. Saka naman nagpakawala ng bolang apoy ang agent na tumama sa katawan ng taong goma. Dahil bumagsak ang bida ay sinabi ni Lucci na akala niya ay talagang may ibubuga ang kalaban niya. Ngunit muling bumangon si Luffy para ipakita ang Gear 3. Hinipan nito ang kanyang kanang kamay, tapos pinalipat ang hangin patungo sa kaliwang kamay. Saka ginamit niyang pangsuntok sa agent ngunit minamaliit ito ni Lucci kaya hindi siya umiwas. Subalit nagdulot ito ng matinding pagkawasak sa lugar kung saan sila naglalaban. At nagawa din itong mapatalsik si Lucci patungo sa Navy battleship na nakita ng mga marine na sakay nito. Dahil hindi nila kilala ay tinutukan nila ito ng baril, samantala nagpasalamat si Lucci dahil hindi siya nahulog sa dagat. Nakita nila Zoro at Sanji ang paparating na tubig kung saan tumatakbo din sila Nami. Subalit nagawa pa ni Sanji na mag-ilusyon na sabik siyang makita ni Nami. Sinubukan ni Zoro na hiwain ang pader ngunit napakatibay. Kaya naman sama-sama silang tinangay ng malakas na agos ng tubig. Nagpakita si Lucci sa mga marine, kaya sinabi ng kanilang captain na ang pinuno ng CP9 agent ang tinututukan nila ng baril. Kaya natakot ang mga ito at humingi ng tawad sa agent. Tinanong ng marine captain kung gaano kalakas ang assassin, kaya kinwento ni Doberman ang nangyari 15 years ago. Kung saan sinalakay ng mga pirata ang isang kaharian at gamit ang mga kanan ay natalo ng mga ito ang Royal Guards. Kaya problemado ang hari dahil na-hostage daw ang mga tauhan niya. Kaya sumagi sa isip niyang ibigay na lang ang nais ng mga pirata. Ngunit dumating ang mensahero at sinabing dumating daw ang ipinadala ng government na reinforcement, ngunit isa lang itong batang lalaki. Giit ni Lucci na siya na daw ang bahala, at bago umalis ay ibinili ng hari ang mga bihag. Ngunit tila walang balak iligtas ni Lucci ang mga ito sabay umalis. Natakot na lang ang hari dahil may kakaiba daw sa batang ito. Nagdidiwang ang mga pirata nang dumating si Lucci para arestuhin sila, ngunit hindi naniwala ang mga ito. Sumugod ang dalawang lalaki sa kanya, subalit nasira ang mga espada dahil sa Iron Body. Dahil dito ay tinutukan nila ng baril si Lucci, at napagpasyahan ng captain na gagawin din siyang bihag ngunit napangiti pa ang assassin. Dinala si Lucci kung nasaan ang maraming bihag na Royal Army. Subalit pagsarado ng pinto ay walang awang pinagpapatay ng assassin ang lahat ng mga ito. Tumatakbo ang isang pirata para sabihin sa captain ang nakitang ginawa ni Lucci. Dahil nakatayo ito sa bundok ng mga bangkay ng Royal Army na pinatay niya. Dahil isang krimen daw ang pagiging mahina, itinutok kay Lucci ang mga kanan at sabay-sabay na pinaputok, subalit na natiling buhay ang assassin. Tapos nag-teleport ito sa captain at tinusok-tusok ng finger pistol ang katawan nito. Kaya giit ni Doberman na kinatatakutan talaga si Lucci dahil sa malupit na ugali nito. Tumalon si Luffy papunta sa Battleship 4 para ituloy ang laban nila ng agent. Pinaputukan siya ng mga baril ngunit walang epekto sa katawan nito. Tapos pinalaki ni Luffy ang kanyang paa, at gamit ito ay winasak niya ang battleship na kinaroroonan ni Lucci. Tumalon si Lucci at gumamit ng Tempest Kick sa bida, tapos muling nag-transform na isang leopard at kinagat siya sa balikat. Kaya pinalaki ni Luffy ang parteng ito ng kanyang katawan para tumalsik ang halimaw. Tapos sinipa niya ito gamit ang napakalaking paa kaya nasira ang mga poste ng battleship. Ngunit tinira siya ng flying finger pistol ni Lucci, tapos nagpunta sa kanyang likod at sinuntok siya papunta sa ibaba. Saka inatake ng isang malakas na Tempest Kick na siyang sumira sa barko. Mabuti ay nakatakas pala si Luffy, samantala tawa ng tawa si Spandam dahil wala daw silang pag-asang manalo kay Lucci. Ipinag-utos ni Onigumo tirahin ang Battleship 4 dahil alam niyang hindi daw mamamatay si Lucci.
Ayaw itong gawin ng tauhan dahil may mga marine din sa nasabing barko kaya binaril siya ng Vice Admiral. Tapos mabilis nilang itinutok ang mga cannon patungo sa Battleship 4 at sabay-sabay na nagpaputok. Sumingaw naman ang hangin sa katawan ni Luffy, kaya lumipad siya at napunta muli sa Tower of Justice, saka naging bata ang katawan nito dahil sa paggamit ng Gear 3 ng 1 minuto. Pinuntahan siya ni Lucci para tapusin, samantala sinuntok ni Franky sa mukha ang chief ng CP9. Dahil dito ay ginamit na ni Spandam ang espesyal na espadang Funkfried patungo sa walang laban na si Robin. Subalit iniligtas ito ng cyborg bago mapaslang ang dalaga. Tapos nagbanta si Franky na titirahin ng cannon sa mukha ang hayop kaya tinanggal nito ang sandatang nakatutok kay Robin. Saka hinila niya ang elepante at binalibag patungo sa amo nito. Tapos tinira ng weapons left ang mga bantay na marine kaya talsik ang mga ito patungo sa dagat. Saka nagpasabog din siya ng cannon sa mga ito. Nang dahil sa mga kaibigan na handang ialay ang mga buhay para sa kanya ay hindi na daw nararamdaman ni Robin na mag-isa siya. Samantala ang dalawang giant ay sinuntok ang isang gate para makatakas. Subalit tumambad sa kanila ang napakaraming battleship. Nagtaka ang mga marine nang makitang buhay pa ang Franky family at Galila Company. Pinag-utos ni Vice Admiral Strawberry na pasabugin ang mga ito. Samantala mahigpit ang pagpapasakay sa mga marina nanggaling sa Enies Lobby. Itinutok ang mga cannon patungo sa mga giant, kaya nababahala sila dahil wala na silang tatakbuhan. Sa kumpas ng Vice Admiral ay nagsimula ang pagpapasabog dito. Samantala nahanap ni Lucci ang bida sa batang anyo nito. Saka mabilis itong lumapit at pinabaon sa pader ang walang laban na bida. Ngunit sumuntok pa rin ito kaya lalong binaon. Saka naghanda ng napakaraming atake si Lucci, ngunit nakaramdam ito ng pagsakit sa kanyang binti dahil sa pinsalang natamo sa atake ni Luffy. Tapos nakabalik na sa original form ang katawan ng bida. Samantala ang mga kaibigan na nasa ilalim ay nalulunod na nang may kumuha sa kanila gamit ang tela na nakitang isa palang sirena. Tila ba nananaginip si Sanji nang makita ito, ngunit nasuka ang mga pirata nang makita na si Kokoro pala ang sirena, na napagkamalan pa nilang isang dugong. Inihulog naman ni Franky ang mga marine mula sa barko na sundo sana ni Spandam para may magamit sila. Tapos dumating na sila Kokoro mula sa tubig. Nakarating kay Vice Admiral Momonga ang balita na nakaligtas ang mga pirata. Samantala nagising na ang mga pirata, pero ayaw pa rin nilang bumangon dahil sa bangungot na nakita nila. Nakilala ni Kokoro na si Robin ang iniligtas nilang isang miyembro ng Straw Hat. Dagdag pa ng matanda na tinawanan daw niya si Luffy nang marinig na nais nitong maging hari ng mga pirata. Pero sa tingin niya ngayon ay maaaring nga itong magkatotoo. Bumangon na ang mga kasama, subalit nagulat sila nang makitang totoo pala ang nagligtas sa kanilang sirena. Si Sanji ay di makapaniwala dahil ang mga sirena daw dapat ay magaganda. Kaya naisip ni Sanji na isa itong Goblin Cat. Nagalit si Kokoro at sinabing mag-thank you na lang sila. Sa wakas ay muli nang nakita ni Sanji si Robin, kaya tumakbo siya papalapit ngunit niyakap nila Nami ang babae kaya plakda ang cook. Ngunit napansin ni Chopper na hindi siya makagalaw dahil ginamit niya ang beast form. Umakyat si Zoro sa hagdan para tignan ang paligid nang makitang nasusunog na ang buong isla. Giit ni Franky na hindi inaatake ng mga battleship si Robin, kaya naisip nilang susubukan pa itong bawiin mula sa kanila sa close combat. Naitanong ni Usopp kung nasaan si Luffy, sagot ni Franky na nasa first column daw ito ng tulay kung saan may nakikitang usok. Nais itong tulungan ng Sniper King, giit ni Zoro na magiging pabigat lang sila kay Luffy kaya kailangan na lang nilang maghintay at magtiwala sa Captain. Muling sumugod ang ating bida, ngunit napatalsik siya nito, tapos sinundan pa ng isang Tempest Kick. Naalala ni Sanji ang mga tauhan ni Franky na nasa isla pa. Natawa na lang ang cyborg dahil alam niya daw na makakaligtas ang mga tauhan niya. Samantala tinutukan na ng mga cannon ng dalawang giant na may dala sa mga shipwright at sa mga bata ni Franky. Bumaba si Polly at kinuha ang transponder snail, tapos tuluyan na silang pinasabog ng mga cannon. Naisip ng apat na kung makakaligtas man sila kay Lucci ay hindi pa rin sila makakatakas sa mga battleship na nandoon. Kalaunan ay narinig nila ang report na pinasabog na daw ang mga kriminal na naiwan sa isla. Naisip ni Franky na ito ang mga tauhan niya pero hindi daw siya nag-aalala dahil magagaling daw ang mga ito. Ngunit narinig pa nila sa report na patay na daw ang mga ito. Ayon din sa report na ang natitira na lang daw ay ang kinaroroonan nila Lucci at ang tulay. Kaya isinigaw na lang ni Franky na huwag magpapatalo si Luffy upang makauwi siya sa mga kaibigan. Samantala handa nang ibigay ni Luffy ang lahat para sa laban, kaya muli niyang ginamit ang Gear Second. At kagad na napatalsik ang kalaban dahil sa suntok, subalit tumalon-talon si Lucci at nagpunta sa likod niya, ngunit hindi naman siya nito matamaan. Tapos sinalag ng bida ang malakas niyang atake. Saka sumuntok si Luffy ngunit nasa lag ng braso ng CP9. Kaya gumamit ng jet bullet si Luffy sa Leopard. Tapos sinundan ng twin jet pistol kaya tuluyan na itong tumalsik. Naisipan ni Lucci na gumamit ng bagong teknik kaya mabilis siyang tumalon at ginamit ang 6 King gun sa katawan ng bida.
Giit ni Luffy na para itong impact dahil sa Sky Island, ngunit mas malakas ng ilang ulit. Sa muling pag-atake ni Lucci ay nasira nito ang gusali na nakita ng mga kaibigan. Giit ni Frankie na kung hindi napipigilan ni Luffy ang agent ay malamang na pinagpapatay na sila nito ngayon. Napansin naman ni Chopper na tila alam lagi ni Luffy kung sino ang dapat kalabanin. Sagot ni Nami na may animal instinct ang kanilang captain. Nalaman ni Onigumo na buhay pa rin si Luffy. Kaya naisipan nito na papuntahin ang mga battleship malapit sa tulay. Tapos nagpaputok sila na siyang naramdaman nila Luffy sa kinaroroonan. Dahil sinira pala nila ang tulay para hindi makatakas ang bida. Saka lumapit ang malalaking mga battleship sa sinasakyan nilang barko. Kaya nakita ng mga ito ang mga pirata na nasa tulay. Naghanda ang mga pirata, subalit naghanda na rin ang napakaraming mga marine sa pagsugod. Dahil pinasabog ang tulay ay nakita na nila ang sitwasyon sa laban ni Luffy. Sumigaw ang mga kaibigan na nakaligtas daw silang lahat sa mga nakalaban at nagawa rin nilang mailigtas si Robin kaya siya na lang ang hinihintay. Napangiti ang bida sa nalaman, giit naman ni Lucci na buburahin niya ang ngiti sa mukha nito. Samantala naghahanda ang 200 na mga marine captain at commander upang sumugod sa mga pirata kaya napipinto ang napakatinding labanan. Tapos napansin nilang nawawala si Sanji. Ngunit kahit napakarami ng mga kalaban ay walang balak na sumuko ang mga pirata kahit na si Chopper ay hindi pa rin makagalaw. Sabay-sabay na tumalo ng mga ito mula sa barko, ngunit habang nasa ere sila ay umatake na ng kanan si Frankie. Si Zoro ay sumugod na rin gamit ang kanyang mga espada. Si Usopp ay tinira ang mga ito ng mga espesyal na bala na ginawa niya. Tapos nasalag ni Frankie ang isang bazooka. Muling umatake sa mga marine si Zoro. At nagpatuloy naman ang mga ito sa pagtira kay Frankie, kaya umatake siya ngunit nakailag ang mga ito. Tapos muli siyang tinira ng kanan kaya ginamit ang humahabang kamay para suntukin ang bala at kunin ang marine, saka nito binalibag sa mga kasama. Walang magawa si Usopp nang sinugod siya ng isang marine. Ngunit naloko niya ito saka pinasabog sa mukha. May umatake kay Zoro na may malaking axe. Saka nagpaikot-ikot ito at sumugod sa swordsman, ngunit nagawa ni Zoro na matalo ito gamit ang onigiri technique. Muling sinugod ng espada si Usopp, ngunit bumagsak dito ang tinalo ni Zoro. May sumugod din sa mga pirata na nasa barko, matapang na sumugod si Nami at sabay-sabay na kinuryente ang mga ito. Tapos ginamit pa niya ang ginawa niyang ulap para magpalabas ng mas malakas na kuryente. Tumalo ng susunod na grupo patungo sa kanya, kaya ginamit ni Robin ang kapangyarihan para pigilan ang mga ito. Subalit napakarami pa rin ang paparating. Sa itaas ay sabay-sabay na inatake si Zoro, ngunit lahat ng mga ito ay natalo niya gamit ang teknik. Samantala patuloy pa rin ang mga pag-atake ni Luffy sa CP9. Paggamit niya ng jet axe ay umiwas ang leopard. Tapos ito naman ang umatake ng maraming tempest kick, ngunit sinabayan ng bida gamit ang napakaraming suntok. Saka sumugod si Luffy at sinipa ito, ngunit muli siya nitong nagamitan ng 16 gun sa katawan na labis na puminsala sa ating bida. Sa kabila nito ay pinilit pa rin niyang tumayo, ngunit kalaunan ay bumigay na ang kanyang katawan. Nakita ni Usopp ang nangyari sa captain, kaya sumigaw siya upang palakasin ang loob ni Luffy. Sinuntok si Frankie ng isang captain, ngunit inihagis niya lang ito na siyang ikinatakot ng mga bata nito. Ang dalawang engot naman ay pinaguntog lang ni Robin. Kaya sumugod ng sabay-sabay ang mga ito, ngunit lahat sila hinawakan ni Robin sa paa kaya nahulog ang mga ito sa hagdan. Tapos si Nami naman ay gumamit ng kanyang kidlat sa mga ito. Ngunit nakabangon pa rin sila dahil mga elite. Tumalsik ang dalawa sa atake ni Zoro, samantala si Usopp ay sinisigawan si Luffy. Natuwa ang captain nang makita si Usopp, tapos hinamon ng sniper ang boss ng CP9 na si Lucci sa isang duelo. Nagmakaawa si Luffy na huwag sasaktan ng mga kaibigan. Ngunit hindi na siya nito pinansin dahil isa daw siyang talunan. Nag-alala si Luffy dahil alam niyang mapapatay nito agad ang sniper, kaya naman pinilit niyang bumangon para sa mga kaibigan. Pinalaki ni Lucci ang kanyang katawan dahil tutuluyan na daw niya ang bida. Saka nagsimula na naman ang kanilang labanan. Muli silang sumugod at nagsabayan ng napakabilis na mga suntok. Samantala napaligiran na ng mga marine elites ang dalawang dalaga. Nang mapansin na meron na namang ulap sa itaas nila, tapos sinampal pa sila ng mga kamay na pinalabas ni Robin. Saka nilagyan na ni Nami ng Thunderbolt ang ulap kaya naglabas ito ng napakalakas na kidlat sa paligid nila. Pagkatapos ay aakyat daw sila para tumulong, samantala si Chopper ay naiinis dahil wala siyang magawa. Samantala nagpunta si Sanji sa control ng Gate of Justice. May mga nagpuntang marine elite sa likod ni Usopp kaya tinira niya ang mga ito ng walang tigil ngunit hindi niya matamaan. Kasabay ng walang tigil na pagsusuntukan ng dalawang halimaw sa ibaba. Pumatake ng malakas na tempest kick si Lucci at ang akala ni Usopp na katapusan niya na ay tinamaan ng mga ito ng atake ng agent. Ngunit inisip niyang siya ang nakatalo sa mga ito. Pagsuntok ni Frankie kay Very Good naging
naging mga berry ang katawan nito, tapos inatake nito nang walang tigil ang cyborg. Ngunit dumating si Zoro para tulungan siya, kaya nakuha ni Franky ang ulo nito. Saka tinira ng kanan kaya tumama ito sa battleship. Ginamit ni Robin ang power sa mga humahabol na Marine Elites. Si Zoro naman ay nakaharap si Captain Shu na may kapangyarihan ng kalawang kaya nasira ang isang espada niya. Dahil dito ay gumamit ng ibang espada si Zoro ngunit naglaho din ito dahil sa kalawang. Sumugod ito at nahawakan si Zoro kaya hindi siya makagalaw. Ngunit tinulungan siya ni Usopp gamit ang Firebird Star na agad na tumapos sa Marine Captain. Tinamaan ni Luffy ng jet pistol ang Leopard ngunit nagsusuka na siya ng dugo. Subalit nagpatuloy pa rin siya sa pag-atake, yun nga lang ay muli siyang nahuli ni Lucci gamit ang buntot. Tapos muli siyang ginamitan ng mas malakas na 16 gun ng CP9 agent. Matutumba na sana si Luffy ngunit pinili niyang magpakatatag kahit nagdurugo na ang internal organs niya. Tapos nagsimula siyang umatake ng napakabilis, napakarami, at napakalakas na jet gatling gamit ang mga natitira niyang lakas. Napatras si Lucci sa pader dahil sa ataking ito, ngunit hindi pa rin tumigil ang ating bida hanggang sa mabutas ang pader na nasa likod. Subalit pagkatapos ng huling alas ay bagsak na rin si Luffy. Nasaksihan naman ng mga marine ang nangyari, kaya nagbigay sila ng report na natalo daw ni Straw Hat Luffy ang pinakamalakas na CP9 agent sa kasaysayan. Nakahinga ng maluwag ang mga kasama sa narinig. Samantala si Luffy ay isinigaw na makakabalik na rin sila ng kasama si Robin, kaya naluha ang dalaga nang marinig ang kanilang captain. Narinig nila ang boses ng mga kasama na nanggagaling daw sa transponder snail. Natigil ang labanan dahil sa pagtataka kung nasaan ang mga ito. Nagtanong si Strawberry sa tauhan, sagot nitong nahulog daw ang mga ito sa bangin. Pero ang hindi nila alam ay nakagawa pala ng paraan ang Galila shipwrights gamit ang mga lubid kaya hindi sila nahulog sa bangin. Iyak nang iyak si Franky nang malaman na ligtas ang mga tauhan niya. Dahil sa nalaman ay mas ginanahan ng Straw Hat na kalabanin ng mga Marine Elites. Ngunit napansin ng Navy na hindi makagalaw si Luffy kaya pagkakataon na nila ito. Sinigaw ni Usopp na kailangan na nilang tumakas, ngunit kahit anong pilit ng bida ay ayaw na daw makinig ng kanyang katawan. Tapos pinasabog pa ang barko na gagamitin sana nila upang makatakas doon. Nag-alala din sila dahil nasa barko sila Chopper. Ngunit nailigtas pala silang lahat ni Sanji at sinabing may ginawa siyang importante. Ginawa ding hostage si Nami, ngunit sinipa lang ito ni Kokoro. Nagsimula sa pagpapaputok ang mga Vice Admiral sa tulay kahit nandoon pa ang ibang mga Marine. At nagpatuloy ito hanggang sa ma-corner na ang Straw Hat Pirates. Saka itinutok ang lahat ng mga cannon sa kinaroroonan ni Luffy. Walang magawa ang mga kasama dahil napakalayo at may mga kalaban din sila. Giit ni Robin na hindi niya rin mahihila ang captain dahil sa distansya. Nalaman nila Zambay ang sitwasyon, kaya nag-cheer sila ng nag-cheer sa Straw Hat. At nagmamakaawa ang kanyang crew na bumangon siya, ngunit wala na talaga siyang lakas. Nang marinig ni Usopp ang isang tinig na tila narinig niya na noon. Narinig din ito ni Luffy at sinabing tumingin sila sa ilalim. Narinig din ito ng lahat ng mga crew ng Straw Hat. Tapos isinigaw ni Usopp na tumalon daw silang lahat sa dagat dahil may dumating na rescue. Kaya kumilos kagad si Robin at pinagulong-gulong ang bida upang ihulog sa dagat. Tapos sama-samang tumalon ang mga kaibigan dahil alam nilang nasa mabuti na silang mga kamay. Saka nagpaputok ang Marines ngunit hindi sila tinamaan. Dahil dumating pala ang Going Merry upang sunduin sila. Nagtataka ang mga Marines sa ginawa nila, ngunit nakita nila ang Going Merry. Pag-ahon ni Sanji ay may nagbaba ng lubid. Ngunit pag-akyat ay wala namang tao. Sumunod ang mga kaibigan na umakyat sa barko. Tapos inihagis ni Kokoro ang mga Devil Fruit users sa Going Merry. Natutuwa si Chopper nang muling makasakay sa kanilang barko. Si Usopp naman ay mang-iyak-ngiyak. Naalala ni Franky na inihulog ito ng CP9 kaya nakapagtatakang maayos ito ngayon. Nagpasalamat si Luffy kay Robin, ngunit si Robin ang nagpasalamat sa lahat ng mga kaibigan dahil sa ginawa ng mga ito. Ngunit sinira ni Zoro ang moment dahil kailangan pa daw muna nilang makatakas kaya nagalit sila Sanji at Chopper. Dahil nakakakilos na ang reindeer ay ni-wrestling niya si Zoro. Hindi makakapayag si Spandam na makatakas sila kaya pinag-utos na palubugin na lang ang munti nilang barko. Itinutok ang lahat ng mga cannon sa Going Merry. At nagsimula sa pagpapaputok ang mga ito patungo sa kanila pero walang tumama. Tapos nagkabanggaan pa ang mga battleship nila. Dahil pala nagsisimula ng magsarado ang Gate of Justice kaya nagkakaroon na naman ng dalawang malaking whirlpool. Namangha si Sanji sa epekto ng ginawa niya dahil siya pala ang nagsarado nito kanina kaya siya nawala. Nag-alala si Zoro sa whirlpool, ngunit kumpiyansa ang navigator na makakatakas sila. Nagpatuloy ang pagpapaulan ng mga cannonball sa mga bida ngunit napakabilis ng Going Merry dahil sumasakay lang sila sa alon. Tapos pinrotektahan pa ni Zoro ang kanilang barko mula sa mga ito. Hindi nagpatalo si Sanji kaya sinipa niya ang isa pabalik sa battleship. Tapos gumawa ng malaking net si Robin para masalo ang mga bala.
Saka pinagbabato ito ni Frankie pabalik sa kanila. Pinasabog ni Usopp ang 3 paparating na bala. Samantala si Chopper ang namahala sa manibela ng barko. Habang sa labas ay patuloy na pinoprotektahan ng mga kaibigan ng Going Merry kaya naiinis si Spandam dahil hindi nila ito mapalubog. Si Luffy naman ay nais din lumaban kahit wala siyang lakas. Kaya ginamit nila Sanji at Zoro ang katawan nitong goma upang pabalikin ang mga cannonball patungo sa mga marine kaya gumulong ang chief. Dahil sa kalkulasyon ni Nami ay nagawa nilang makasakay sa pag-agos ng whirlpool. Samantala inis na inis si Spandam dahil sa nangyayari. Subalit dahil nakikita siya ni Robin ay nagawa ng dalaga na magamitan siya ng kapangyarihan kaya pinahirapan niya ito hanggang sa umiyak at mabali ang buto sa likod. Tapos sinabi ni Nami na gamitin ni Frankie ang coup de vent. Nagpunta ang cyborg sa likod ng ship at mabilis na ginamit ito kaya lumipad ang kanilang barko na ikinamangha ng mga nakakitang marine. Tapos tumira si Usopp ng napakakapal na smoke screen. Pero hindi pa rin tumigil sa pagtira ng kanan ng mga ito. Ngunit nakalayo na sila kaya hindi na sila tinatamaan. Sila Polly naman ay ginamit ang sea train at kaagad na nagsimula sa paglalakbay. Tapos niyakap ng mga babae ang torpe na si Polly dahil niligtas nito ang mga buhay nila. Sa kasama-sama at masaya silang naglakbay patungo sa Water 7 kasama ang mga giant. Dumating si Aokiji kaya nakita niya ang nangyari. Nais pa ng nasa kabilang linya na sundan ng Straw Hat, giit ng Admiral na tanggapin na lang nilang natalo sila sa pagkakataong ito. Nagpabuhat si Luffy sa espesyal na upuan nito, saka siya nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila ng Going Merry. Napahanga daw si Frankie dahil kinalaban nila ang world government, sagot ni Luffy na gagawin daw nila ang lahat para sa kaibigan. Tapos nagpasalamat din siya sa cyborg at nagsaya sa kanilang pagwawagi. Hinahanap ni Luffy si Usopp sa loob ng barko. Nainis si Sanji dahil ayaw nitong magpakita sa captain. Tapos kay Sniper King pa mismo nagtanong si Luffy kung nasaan si Usopp. Kaya bilib na bilib si Zoro sa engot nilang captain. Walang makitang tao si Nami sa barko nila, kaya sinabi ni Luffy na ang Going Merry ang tumawag sa kanila. Kaya naalala ni Usopp ang sinabi ni Frankie na may naninirahan ditong ferry dahil inaalagaan nilang mabuti ang kanilang barko. Nakita nila ang Galila ship na sakay si Iceberg kasama ang mga shipwright. Ngunit hindi na kinaya ng Going Merry kaya tuluyan na itong nasira. Nakiusap si Luffy na gawa nito ng paraan ng mga shipwright. Giit ni Iceberg na pagpahingahin na nila ito. Dahil sa ginawa niya na ito ng paraan noong nakita niya ito sa pampang dahil may narinig siyang boses na tumawag sa kanya. Kaya inayos itong mag-isa ni Iceberg. Tapos hinayaan niya itong tangayin ng alon. Giit ng mayor na ngayon lang siya nakakita ng barko na ganito katibay. Kaya sulit na daw ang buhay ng Going Merry. Naalala ng Straw Hat Pirates ang pagliligtas sa kanila ng barko sa Enies Lobby. Saka isa-isa na nilang tinanggap na kailangan na talaga nilang iwan ang pinakamamahal na barko. Kaya naman ginawa na ng kanilang captain ang karangalan sa pagsunog sa barkong kasama nila sa lahat ng mga nangyaring adventure. Si Usopp ay kuminang ang mga mata dahil sa pag-iyak. Tapos tuluyan na silang namaalam sa barko na naging saksi ng malalim na pagkakaibigan ng bawat kasapi ng Straw Hat Pirates. Naalala ni Nami kung kailan nila unang makita ang Going Merry at ang mga adventure gamit ito kaya hindi napigilan ng dalaga ang mapaluhan ng sobra. Si Zoro naman ay naalala ang una nilang pagdating sa Grand Line gamit ang barko kaya hindi rin maitago ang kalungkutang nadarama. Naalala ni Sanji noong nakarating sila sa combat at umakyat sa Reverse Mountain. Si Usopp ay naalala noong dumaan sila sa napakalaking cyclone tapos noong dumaan sila sa katawan ng nabutas na goldfish. Si Robin ay naalala noong nakiusap siyang pasalihin sa crew ng Straw Hat at ang paglipad ng Going Merry patungo sa Sky Island. Hindi mapigilan ni Chopper ang mga luha saka naalala noong nahulog sila mula sa Sky Island at iniligtas ng octopus balon. Habang tuluyang nasusunog ang kanilang barko ay mariin itong pinagmamasdan ng buong grupo na nagmamahal dito. Hanggang sa matumba ang mga layag dito nang marinig nilang humihingi ng tawad ang Going Merry dahil kahit na nais pa sila nitong dalhin sa mga panibagong adventure ay hanggang dito na lang talaga ang makakaya niya. Narinig din ng mga shipwright ang napakagandang boses, at humingi din ng tawad si Luffy dahil din sa tindi ng mga pinagdaanan nito sa mga adventure na kasama sila. Sagot ng ship na naging masaya siya sa lahat ng mga nangyari, saka nagpasalamat dahil sa walang katulad na pag-aalaga sa kanya. Dahil sa mga narinig ay patuloy na tumulo ang luha ng buong crew, dahil isang tunay na kabahagi ng kanilang grupo ang mawawala sa kanila. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.